Good day po sa ating lahat. Kanina, meron akong narinig na news na ang ating number one na senator ay pabalik na ng Pilipinas. After quite ilang weeks yun. Then, nandyan siya sa The Hague, Switzerland. Yung sinasabi niya ay para ibalik itong si former president sa Pilipinas. Okay? Parang nung una, he was very confident na maibabalik niya ang si President, former President Digong dito sa Pilipinas. Ngunit kung tignan mo yung mga yung mga reasons, yung mga justification para maibalik ang former president dito sa Pilipinas, talagang medyo parang hindi acceptable. Okay? Lalong-lalo na siguro sa mga tao dyan sa ICC. Okay? Kasi yung mga justification ng mga Duterte camp actually ay marami. Ngunit isa-isang kung sana parang na-invalid o invalidated. Okay, like for example, ano ba yung una nilang sinasabi? Dapat ibalik itong former president dahil he was kidnapped. Okay? Ngayon, nagtataka ako, bakit kidnap yun? Imagine, halos maraming tao sa buong mundo ay alam naman na siya ay hindi naman na-kidnap. Kasi ang alam ko, halimbawa yung mga pag-kidnap, ganun, siyempre ilan lang yung tao na yung involved. Siguro yung perpetrator ng action na yan. So, yun lang ang tao dyan. Okay, kaya why pick yung sinasabing na-kidnap para para ibalik siya sa Pilipinas. Pagkatapos, ano pa yung isang reason? Dapat ibalik siya kasi yung pagpasok ng Interpol, yan ay against the sovereignty of the Philippines. Hindi naman na again na invalid ulit. Kasi nga, siyempre, member tayo noon, kaya yung years na member pa tayo ng ICC, so may karapatan na pumasok yung Interpol na sila yung mag-execute na whatever warrant of arrest na ibibigay ng ICC. Okay, so, bokya muli, sovereignty. Pagkatapos, ito naman yung jurisdiction. Okay, yan, sinasabi naman, ay pabalikin ang ating former president dahil na-violate yung jurisdiction, kasi dahil wala daw jurisdiction ang ICC with regards kay former President Duterte. Pero sinabi yan ng Supreme Court na ang ICC ay may jurisdiction. Okay, so bukya na naman, yung additional na siya ay matanda na. So dapat hindi na siya hindi na niya maranasan yung ganyang mga trial, yung mga investigation and so on. So, hindi naman, wala pa akong nakita na batas na sinasabi na, alimbawa, ang isang matanda ay gumawa ng isang krimen, then, hindi dapat siya ma-penalize dahil sa kanyang katandaan or dahil sa kanyang
yung age. So, wala naman na ganyan, Okay. Kaya, yan. So, walang nangyari. Kaya, yung mission ni Senator Padilla na ibalik ang ating former president sa Pilipinas ay walang ano bang kandiyan, failed yung mission, Okay, kaya yon, nakita natin na para ba yung parang lungkot na lungkot ito, walang nangyari. Talagang sa palagay ko, talagang walang mangyayari. In fact, yung mga sinasabi niya na like yung question niya na bakit dito ililitis ang former president, mayroon naman tayong korte sa Pilipinas. Pag nga yun, may grupo na nag-elevate ng case dyan sa ICC dahil alam nila na pag yung kaso ng ating former president ay dito lang sa Pilipinas, so walang mangyayari. So dapat kanya ng ni Senator Padilla. Anyway, halimbawa, walang kasalanan, walang makitang kasalanan ang ICC sa ating former president. So, he will be acquitted. But, halimbawa, makita ng mga judges dyan na mayroon siyang violation o mayroon siyang ginawa na violate yung karapatan ng mga victims, talagang he will be accountable. So, ganun lang yan, sa palagay ko nga, dapat itigil na natin yung ating involvement dyan, Yung kaso, nasa ICC na, so, bahala na yung mga ICC people na itry ang ating former president. Wag nang wag nang makisawsaw ang mga itong mga DDS, itong mga grupo ng mga Duterte, etc., etc. I-rest na yung kaso doon sa ICC. Ngayon, balik tayo dito kay Robin Padilla, na wala talagang hindi daw siya kinausap ng former president. Okay, sa nakikita ko diyan, ganito. Ang talagang pakay ni Senator Padilla diyan, ito ay pananaw ko, ay para pag-usapan nila yung mga pondo para sa kanilang political campaign for this midterm election. So, maliwanag yung sinasabi naman na si Duterte ang kanilang pinaka-crowd drawer. Kasi pag kasama daw siya sa kumpanya, so maraming mga tao ang umaatin sa kanilang campaign na sorte. Ngunit, halimbawa, ito nga si former president, 80 years old na. So, dapat, dapat pagpahingain na nila, Huwag na nilang masyadong involved sa mga ganyang activities. Okay? Kaya, siguro, mayroon yung balita na ilang weeks ni former president diyan, ilang weeks ni senator diyan sa Netherlands, ngunit hindi
hindi man lang niya nakausap itong si former president. Ngayon, sa palagay ko, talagang ayaw siyang makausap ng former president. Why? Kasi alam ng former president na ang pag-uusapan nila ay tungkol sa pondo. Siguro, ang talagang number one na contributor ng pondo sa padapa parte ay galing kay former President Duterte. Ngunit at this point in time na marami silang problema, like halimbawa yung pag-hire ng lawyers na expert dyan sa mga ICC cases, saka iba pang mga bagay na grabe yung volume ng pera na kailangan. So, siguro, hindi na priority ni former President Duterte yung manalo yung kanyang grupo. Dahil siguro, yung kanyang financial resources ay siguro naisip niya na mas nakakabuti sa kanila na sa kanilang pamilya na gagamitin na lang diyan sa kaso nila sa ICC. Kaya yon, bumalik itong si Senator Padilla sa Pilipinas. Then medyo malungkot dahil hindi na-accomplish yung mission. Okay. At saka ito pa, yung nakikita ko sa sinasabi niya ay talagang itong mga ganitong election, parang pira-pira lang ang naisip niya, Kung gusto mong manalo, then dapat may pira ka. Ngunit, ang masasabi natin ay ganito, ito ay personal na opinion lamang natin, Okay, sa ngayon, sa nangyayari, talagang hindi natin na maiwasan na yung mga voters, yung mga tao ay mag-aas ng something para sila ay iboto. That is reality na nakikita natin, Talagang para ikaw ay manalo, talagang magbuhos ka ng pira. Ngunit, at the same time, mayroon din itong yung possibility. Ito ay paniniwala ko lang, kung minsan siguro, yung money, resources is not enough kumpara sa akin. Kasi kailangan din noong yung mga characteristic ng isang good leader para manalo. Just like, alimbawa, ang isang candidates ay maganda ang track records, marami siyang accomplishment, pagkatapos wala siyang bad records na like for example yung PDAPs, ganon, like EJK, etc. etc. Pagkatapos yung candidates na yan ay may good vision for the country, mayroon talaga siyang desire na matulungan yung mga mamamayan. Sa palagay ko, marami malaki yung chance na ang mga candidates na ito ay mananalo. Hindi ko sinasabi na exactly na mananalo, but then malaki yung chance. Okay. Ngayon naman, alimbawa, itong si sino yung candidates ni ni Robin Padilla. Halimbawa si Kibuloy, ang isa sa kanilang candidates. Sa palagay ko, siyempre, tignan mo, yung tao may crime, nakapiit. Siya ay wanted sa United States at saka iba pang mga bansa. Sinasabi talagang child molester. Pagkatapos yung nakikita ko talagang siya, parang
against sa Christianity yung kanyang sinasabi. Okay? Rapist, etc. So, yun ang pan natin, ano? Okay, kung hindi kayo naniniwala sa akin, sa mga kapanalig ni Kibuloy, okay lang. Anyway, sabi ko nga, lahat naman tayo ay may kanya-kanyang pananaw. Ngayon, going back kay Kibuloy, sa palagay ko, kahit na maraming pira, kung ang ikukumpanya mo ay ganyan, malaki yung chance na siya ay matatalo, ano? Very slim chance, very slim lang yung chance na siya ay mananalo dahil sa kanyang bad records. Bagamat maraming pira ang ibubuhos para sa kanyang kumpanya. So, yun ang paniniwala natin, ano? Okay, kaya listen din sa ating mga voters. Iboto natin yung mga tao na karapat-dapat. Huwag na tayong bumoto ng mga tao na may mga issues, may mga bad records, may mga kaso, may mga nakapit pa, may mga sumusuporta sa China, may mga anti-Pilipinas, etc. Iboto na lang natin yung talagang yung loyalty nila ay sa Pilipinas. Kahit wala silang gaanong resources. So, ganun lang. So, muli, thank you. Sana i-like at saka subscribe sa ating YouTube channel.